Kapag ka nakapag-interact ka sa babae at gusto mo at interesado ka sa babae, subalit sila po ay nakikipag-usap lang sa'yo at o sila ay nagiging vulnerable at available mapa dating apps, social media at in person. Subalit sila po ay kakagaling lang sa breakup at naghahanap lang po sila ng makakausap, pampalubag ng loob. Putang ina ka, huwag mo na pong pag-aksyahan ng oras yan. Right? Sapagkat yan po ay naghahanap ng emotional tampons. So right, isang magandang araw naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alilangan, brothers, sisters, na pakihit na yung follow button. Meron po kami YouTube channel, pakibisita, pakilike, pakisubscribe. Without any further ado, tara na po, umpisahan na natin to. Alright? Alam nyo na nga na ginagawa na lang kayong pampalubag loob. Alam nyo na nga na ginagawa na lang kayong sabihan ng bitterness ng mga babaeng to na niloko ng kanilang ex-boyfriend o boyfriend o asawa. Pinag-aaksayahan nyo pa ng oras. Alright? Ang tigas ng ulo ninyo, hindi kayo natututo. Mauubos po ang gas ninyo sa inyong gas tank kung pag-aaksayahan ninyo ng oras ang mga yan, dahil first and foremost nag-i-spend ka ng so much time sa kakachat sa kanila sa pag-asa na mapapaibig mo sila. Right? Secondly, kung ikaw ay tanga-tanga din, baka nagpapadala ka rin ng pera sa kanila o kaya ginagawa mo at sinusunod mo lahat ng mga pinapagawa nila sa'yo, mga dinidikta nila sa'yo. Sinabi ko na po sa inyo na sa lalaki, ito ang hindi po ninyo alam eh. Sa lalaki po, mayroon po yung gas percentage sa kanyang gas tank, sa kanyang dating life. Ngayon, ito pong gas na to, ito po yung iyong motivation. Ito po yung enerhiya mo sa iyong tangke para maghanap ng partner na babae. Right? Ngayon po, hindi po yan laging 100% full tank. Yan po ang tatandaan ninyo. Kasi po, the more po na nabibigo kayo, nare-reject kayo, pinaglalaroan kayo, ginagamit kayo, niloloko po kayo, nawawarak at nagkakalamat yung inyong self-esteem. At yung motivation niya unti-unting nagfe-fade away. Hanggang sa hindi mo alam, ubos na yung gas mo. Wala ka na dun sa top performance ng dating game mo. Hanggang sa dumating yung time na said na yung gas mo, wala ka ng gana. Right? Na maghanap pa ng partner, ng girlfriend o ng asawa. Yun yung kahalagahan. Ngayon sinasabi ko po sa inyo, huwag ninyong ubusin yung gas ninyo sa mga maling babae. Hindi ho lahat girlfriend material. Hindi ho lahat wife material. Hindi po lahat ng babaeng nakikita ninyo, whether in online or person, potential na relationship partner. Hindi ho, kasi nga, first and foremost na red flag dyan, yung mga babae na pumapasok sa dating app o nakikipag-usap in person, nagiging available, pero kakagaling lang sa breakup. Yan ang isa sa mga malaking red flag, lalo pag hindi pa sila nakaka-move on. Bakit? Gagamitin kanilang instrumento at kasangkapan para labasan ng bitterness at labasan ng mga problema na hinanakit na naranasan nila sa kanilang previous failed relationship sa mga maling boyfriend or husband na nakapartner nila. Hindi kanyan bibigyan ng chance. Hindi yan mag-open up for relationship. Bakit? Sugatan pa yan eh. May lamat pa yung puso niyan. Ngayon, gagamitin ka niya na instrumento at kasangkapan para pampalubag ng loob para makamove on siya. Pero, wag mong asahan, wag mong asahan na maging available siya sa'yo. Hindi ka naman talaga niyan gusto. Papagurin ka lang yan, sasayangin lang niyan yung oras mo. Gagamitin ka lang niyan. Right? At worst case scenario, pakikinabangan ka pa niya kasi kung ano-ano mga favor ang hihingiin niyan sa'yo. Wala silang nararamdaman na kahit ano sa'yo. Ginagamit ka lang nila para sa pansarili nilang pangangailangan na makamove on. Sinabi ko na po na ang emotional tampons ang sa pinakabastos at disrespectful na ginagawa ng mga babae sa lalaki. Isa sa pinaka disrespectful at bastos na gawain ng mga babae sa lalaki.
Bakit? Ito po ay dahil inaaksaya ng mga babaeng to na pumili ng mga maling lalaki yung inyong oras. Kasi nga po, napakahalaga ng oras po ninyo. Pangalawa, yung enerhiya ninyo na i-spend ninyo at ikukonsumo ninyo para sa babaeng to na kung saan at the end of the road, wala naman palang patutunguhan kasi hindi naman nila kayo gusto at hindi sila interesado na pumasok ulit sa relationship dahil sugatan pa sila. So kayo, ginawa nyo lahat ng effort ninyo, gumastos kayo, nakipag-meet up pa kayo, tapos at the end of the day, friend lang pala ang trato nila sa'yo. Ubos, patay. Ang laking porsyento ng gas ang mawawala sa'yo kasi pag ganun na naman yung nangyari, ginawa mo na naman yun, hindi mo na naman inanalyze, hindi mo na naman sinunod yung ipinapayo namin sa inyo na hindi lahat girlfriend or wife material o hindi lahat ng babaeng nakaka-interact ninyo ay potential na relationship partner. Kung sino-sino lang ang i-chat mo, kung sino-sino lang kakausapin mo, out of your sheer desperation na magka-partner, magka-babae, pag ganyan, tuloy-tuloy ng ganyan, relentless na ganyan, mababasag yung self-esteem mo. Mawawala, mag-fade away yung motivation mo pagka ganyan. Diyan ka na mag-uumbisang mag-start na mag-hesitate. May katuturan pa ba yung ginagawa ko? May sense pa ba yung mga effort ko? Right? Nasa tamang track pa ba ako? Deserve pa ba ng mga babae yung effort ko? Yan. Hanggang sa ilang 100,000 rejection, yan na. Ubos ang gas mo, wala na. Madali mo nang inilelet go yung mga babae. Right? Minsan ayaw mo nang mag-effort. So, ubos yung gas mo. Sinabi ko na po sa inyo, tigas ng ulo ninyo, hindi lahat girlfriend or wife material, hindi lahat ng babaeng nakakausap mo na i-encounter mo i-potential na partner sa relationship in the future. Hindi. Kasi yung mga iba dyan, may kanya-kanyang mga interes. May mga babae po na ang interest kaya nakikipag-usap sa lalaki, gagamitin ka niyan para sa sarili niyang interest. Whether yan man ay pabor, pera, right? O kung ano-ano pang mga interest. Pangalawa po, gagamitin ka niyan as emotional tampons. Na kung saan po, pag siya po ay bitter, kakagaling lang sa breakup, o niloko ng kanyang boyfriend o ng kanyang asawa, mister, gagamitin kanya na emotional tampons para pampalubag loob. Kakausapin kanyan, ilalabas niya lahat ng problema niya sa'yo, ikikwento niya. Tapos inaasahan niya na i-empower mo siya, right? I-entertain mo siya para maghilom yung kanyang sugat. Ganun po yun. And at the end of the road, wala. Nonsense. Hindi naman pala siya interesado. Pinagod ka lang niya, hiningaan ka pa niya ng favor, and then boom, kusa na lang siya mag-fade away, wala na. Goodbye na. Hindi mo na siya makita kung nasan na siya. Bigla na lang siya naglahong parang bula. Alright? So ikaw, gagawin mo na naman sa kung sino-sinong babae. Sa online, sa personal, hangga yan na naman. Diba? Sinabi ko na ho sa inyo, hindi jumojoin ang babae sa dating apps para naman talaga purely na maghanap at magseryoso. Hindi ho. Jumojoin sila dyan unang-una para makalasap ng atensyon at paghanga ng validation. Pangalawa po, magbenta ng laman o kaya humingi ng pabor sa lalaki sa pamamagitan ng pera. Pangatlo po is boring lang sila para may makausap at makakuha ng emotional tampons. Huwag kang nag-a-adjust sa babae kasi nga po makasariling gender yan at illogical yan mag-isip. Wala siyang pakialam sa kapakanan mo at wala siyang pakialam sa'yo. Talo ka dyan. Alright? Hindi mo dapat sinasayang ang lahat ng asset mo, oras, pera, energy, lakas para sa babae. Kasi hindi nayaan ang priority sa panahon na ito. Dahil risky na rin ang pumasok sa relationship. Maging makasarili ka na lang, gastusin mo yung pera mo, ipunin mo, i-invest mo sa business, bilihin mo, kainin mo lahat ng gusto mo. At least, sulit na sulit ang buhay mo. Ang putay na araw ng buhay mo.